Pag-uusapan naman ho natin ngayon yung pagdedeklara ng sufficient in form and substance itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So nakita niyo ho yan, itong nakaang linggo, gumulong na ho yung pagsisimula no, nung impeachment proceedings nga ho. Kasi meron hong nagkaroon ng 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, kay VP Sara. At ito ho ay tinalakay dito sa House of Representatives nitong nagdaang linggo. So yung dalawa ho dyan ay yung una at yung pangalawang impeachment complaint. Yung bago nga ho, yung pag-proceeding ho dyan, yung pangalawang impeachment complaint ay winidraw na ho. Winidraw na ho no, ng mga sponsors, si Representative Leila de Lima at si Percy Sendanya. Ni-withdraw na ho nila at sinasabi ho nila ay sinusuportahan ho nila yung third impeachment complaint para na din daw ho mapabilis ang proseso. So kaya yun, withdraw ho yung second na impeachment complaint. Yung una namang hong impeachment complaint ay idineklara hong insufficient in form dahil nga ho sa paglabag doon sa 1-year bar rule. So ayan ho, dahil nga ho na-determine ng mga miyembro ng Kongreso na ito nga daw ho ay maaring labag doon sa 1-year bar rule na idineklara nga ho nung Korte Suprema kung kailan lamang maaring maghain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, which is February 6, 2026. No, so yun ho. At alam naman ho natin na itong first impeachment complaint inihain ho noong Enero. So ayan ho, sinasabi ho ng mga nag-file, ito ho yung sa Makabayan Block na ang final ho nila ay dahil nga naman doon sa naging desisyon nga ho, doon sa motion for consideration ng House of Representatives, no, na nagsasabi nga ho na naging iba yung interpretasyon, kaya ho sila nag-arrive na doon sa date ho na iyon, noong Enero, ay maaari na sila mag-file ng impeachment complaint. Pero syempre, ay sinantabi ho ito ng House of Representatives dahil nag-iingat na nga ho sila. At yun nga ho, kung ano yung pronouncement nung naunang desisyon, which is February 6, 2026, yun na ho yung sinunod ho nila. At syempre, kalaunan, dineklara na rin hong insufficient in form itong impeachment complaints, no? Yung third and fourth impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At doon ho sa mga sumunod na hearing pa nitong Miyerkules, kung di ako nagkakamali, dineklara na hong sufficient in substance. Yun namang dalawang impeachment complaints, so third and fourth impeachment complaints. So ibig sabihin ho, may dalawa ho doon sa 4 na nag-file na nabuhay na impeachment complaint laban kay VP Sara. So ano ho yung mga naging allegation ho, no? Kahit sinabing sufficient in substance. So una ho syempre dyan yung confidential funds. So dalawa ho yung naging confidential funds ho dyan. Una doon sa Office of the Vice President, yung sinasabi nila 125 million plus. At doon naman sa Department of Education kung saan ho naging kalihim itong si VP Sara. So more or less nasa 600 million ho na sinasabing confidential funds na di umano ay nilustay ni VP Sara. So yan ho, syempre meron ho silang mga ebidensya daw dyan. So ayan ho, kaya ho yan ay dineklarang sufficient in substance. Ang ikalawa naman ho, syempre yung pagbabanta ho ni VP Sara kay President Marcos Jr. at sa kanyang pamilya at pati kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung napanood nyo ho, talagang ipinlay pa yung video nung nangyari ho noong 2024, no? Noong November 2024. At ipinlay pa ho yung video ho na iyan doon sa hearing ho na naganap. So doon ho sa allegation na iyon ay syempre sinabi may sufficient na substance. Dahil nga ho ay ito nakita naman ho natin ng buong bayan kung ano yung sinabi ho. Narinig natin kung ano yung sinabi ni VP Sara. At dito na nga ho yung nagkaroon ng kaguluhan, no? O yung sinasabi nga din ni Representative Bong Suntay na syempre nga daw ho ay ito ay nasa pag-iisip lamang, no? Nasa utak lamang at wala naman hong overt act na ginawa doon sa pagbabantaho na iyon. Kaya ho naging ganun ho yung analogy doon kay Ann Curtis. Meron ho siyang ginamit na analogy na ito daw ay nasa utak lang niya, ini-imagine niya, walang overt act, ay siya ho ba ay makakasuhan. So ganyan ho yung sinabi ho. Kaya ho nauwi doon sa komento kay Ann Curtis. Na syempre nilinaw na rin ho ni Representative Suntay na hindi pa daw niya nakita si Ann Curtis sa kabuong buhay niya.
So ayan ho, tingnan ho natin yung ibang issue, nag-spin off na ho yung issue ho na yan. Pero ayan ho, dahil doon sa ginawang pagbabanta ni VP Sara kay President Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. At syempre ikatlo naman ho yung sa Davao din ho, no? Nung kung saan pa siya ay mayor. Ayan ho, kung yan ho ay nag-survive pa. Ayan ho, yan ho ay alam ko tinalakay din ho nila iyan eh. At syempre yung mga sinasabi ho natin tungkol kay Mary Grace Piatos, ayan ho, yung confidential funds nga ho, ay ayan ho, yan ho, may mga ebidensya ho sila na inilatag ho para ho dyan. So si VP Sara ho ay mayroong 10 araw, 10 days ho para ho mag-file ng kanyang answer dito ho sa mga complaint ho na ito. So yan ho ay hanggang March 16, natanggap ho ng opisina ho yata niya noong Webes din ho, no? Webes. Natanggap ng opisina niya yung impeachment complaints na nabuhay at ayan ho, siya ho ay maghahain ng kanyang answer within 10 days, March 16, 2026. So yan ho yung aabangan ho natin kung ano ho yung magiging sagot ni VP Sara dito sa mga alegasyon ho na ito, particular doon sa confidential funds at syempre doon ho sa pagbabanta kay Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. So pagkatapos ho, kapag ho siya ay naghain ng kanyang answer, mayroon hong pagkakataon para mag-reply. Yun naman hong kabilang panig, yung mga nagdemanda o yung mga nag-complaint nga ho sa kanya. At kapag ho ito, i-determine ho kung ito ay pupunta pa ho sa hearing, no? Kung magaganap ho na hearing and eventually botohan na nga rin ho, no? Botohan kung ito ba ay aakyat sa Senado. So yan ho ang aabangan natin next week, no? Or March 16 next following week pa nga ho. So kung ano yung magiging response ho ni VP Sara. Pero ngayon ho doon sa mga pahayag ay syempre yung kanyang defense team, sinabi ho nila na wala silang kailangang gawing pahayag at the meantime. Kasi nga ho ay nakakating na sa kanila yung mga complaints. Wala rin ho silang sinabi kung sila ay magpa-file ng answer or hindi. So yan, hintayin ho natin yung March 16 kung sila ay magpa-file ng kanilang answer. At pero ito ho yung matagal nang sinasabi ni VP Sara na gusto niyang sagutin itong mga paratang na ito sa proper forum. At ayun nga ho, binibigyan na ho sila ng pagkakataon para makapag-file ng kanilang answer o sagot doon sa mga impeachment complaints ho na ito. At syempre nilinaw nga ho ni VP Sara pati ho doon sa mga allegations doon sa isang radio program, nilinaw ho niya na syempre dinedeny ho niya yung paggamit ng confidential funds o yung mga sinasabi kina Mary Grace Piatos. So ito daw ay ilalabas daw nila doon sa depensa nila. So kaya ho malalaman ho natin kapag naglabas ho sila ng answer o doon nagkaroon ng hearing, doon ho nilalabas yung depensa at ano yung sinasabi ho nilang dahilan bakit ho nakalagay yung iba't ibang pangalan, mga fictitious names ng mga tumanggap nga ho ng mga confidential funds. At nauna na nga rin ho sinabi na pseudonyms nga ho ito dahil pinoprotektahan yung kanilang mga identities. Pero tingnan ho natin yung magiging depensa. At syempre doon ho sa ill-gotten wealth na sinasabi, sabi ho niya ay patunayan daw ho muna ano yung specific na mga properties na kung saan sinasabi na ill-gotten wealth. So pinalabas din ho kasi yung SALN ho niya, Statement of Assets and Liabilities Net Worth. Nilabas ho ito, pinakita. So sinasabi ho may comparison between 2008 hanggang noong 2025 o 2024. Ayan ho, ang sabi ho ni VP Sara dito ay syempre i-specify kung ano ho yung specific na property na sinasabing galing sa ill-gotten wealth. At yun nga, hindi daw pwedeng nagkaiba-iba lang ay tumaas lang ang kanyang net assets ay sinasabing ill-gotten na. So kasi hindi naman ho ganun nga yun, no. Kung may papaliwanag naman ng public official yung naging pagtaas ng kanyang net assets doon sa mga taon na siya ay nagsisilbi sa gobyerno, ay hindi naman ho yan papasok doon sa sinasabi nating ill-gotten wealth. Papasok lamang ho yan kapag hindi ho niya mapatunayan kung saan nanggaling yung pinambili doon sa mga asset o ari-arian ho na iyon.